Magandang umaga mga kaparmers. Napunta tayo doon sa ating lupa. Meron tayong 10 tao na kinuha. Para kalahating araw lang tapos na. Sana matapos. Kasi kung hindi matatapos, susunod ulit. Alas 6 ng umaga pa lang dito. Para sa mga kaparmers na nangangarap pumasok sa farming business, bumalik sa inyong mga probinsya, kailangan alas 5 pa lang, alas 4 gising na kayo, nagkakape na. Dahil pagsimula ng liwanag, nasa farm na kayo or nasa inyong mga alaga. Maulan mga kaparmers. Dala tayo ng snack para sa ating nagtatrabaho. Meron silang alaga na limutan kong tawag dito. Tawag dito? Kusi. Kusi. Oh. Ayan, tawag dito sa amin mga kaparmers, kusi. Para siyang parrot na maliliit. Ano bang tawag sa inyo? Itong isa nagwawala. Gustong putulin yung kanyang tali. Pero yung isa, okay. Akala ko hindi uulan ngayon kasi kaninang umaga wala namang ambon. Ito yung boots na nabili ko. Gamit na gamit. Comfortable gamitin. Kahit magsuot ng medyas, pwede. Hindi nakakatamad na pumunta sa farm pag mayroong ganito. Sarap ng mayroong alagang manok mga kaparmers. Pag wala kang pang ulam, libre. Ganito dito sa probinsya kaparmers. Pag walang pera, manok. Pag meron, sardinas. Dito na tayo sa ating lupa. Wow. Oh, sagot ah. Wow. Kain lang, kain. Unlimited. Nandun sila. Puntahan natin. Masukal mga kaparmers. Ito yung mahirap tibagin. Ayan yung kugon na yan. Ngayon pinapalinisan ko muna. Tapos pag nagtag-araw, i-sprayhan ko ito ng herbicide. Ito yung isa kong Gemelina. Papachinso ko ito. Sayang. Ito yung gagawin kong bahay dito. Marami yan mga kaparmers. Ayan. Hanggang doon. Mayroong mga Gemelina. Yan ang gagamitin natin. Ano yun ang mananak nyo? Natanan na niya balik yung kagin. Ano maraya mo niya kagin sinda. Dagay pag nanin bananas nyo.
medyo malawak na yung naharasan. Ang tawag dito sa amin mga ka-farmers, yung ganitong pagpapalinis, pagpapaharas. Andun na sila. Halos nangangalahati na. Pero ng pag-asa ang Madre de Agua. May sakit. Okay, tibaglon. Yan ang sakit mga ka-farmers. Yan mga ka-farmers. Yan yung sakit ng saging. Napaibig ako sa isang produkto. Ganda. Bibili sana ako ng bots. Yung hanggang dito. Kaso nakita ko to. Ganda oh. Rubber siya na napakalambot. Hanggang dito. Rubber oh. Pero dito medyo matigas. Pero malambot pa rin. Kahit dito oh. Malambot. Hanggang dito. Pagdating dito medyo matigas. Hindi siya mabibiyak pag tumagal. Yung mga bots kasi na matitigas, pag tumagal, nabibiyak dito or dito. Ito hindi. Masabi kong hindi mabibiyak kasi sanay tayong gumamit ng bots. Kaya sa mga ka-farmers natin, kung ayaw nyo magkaalipuga, kayo ay pupunta sa inyong farm, panalo to. Lalo na kung aapak kayo sa mga tubig. Hanggang dito oh, water resistant. Hindi papasokin ng tubig. Kahit hanggang dito ang tubig, hindi papapasok. Continue yan, walang butas. Rubber lahat. Matigas. Malambot. Ang ganda ng material. Madaling isuot. Oh. Kaya naibigan ko. Galing mga ka-farmers. Ito yung ating mga tanim na coconut dwarf. Katigan variety. Doon, medyo maliit ang tubo. Siguro sa lupa yan mga ka-farmers. Dito kasi, malambot ang lupa. Hanggang doon, maganda ang tubo. Paligid doon. 100 piraso. Nabili ko ito ng 90 pesos bawat isa. Maganda ang katigan variety. Lalo na pagdating sa silot. Or pagdating sa tinatawag na sanggutan, pinagkukunan ng tuba. Malakas sa tumuba ito mga ka-farmers. Kaso doon, medyo naalanganin. Naging effective yung ina-apply na dumi ng kalabaw. Ito, nilalagyan niya ng dumi ng kalabaw. Ang importante magkaroon ng amoy. Hindi yan kakainin ng kambing, baka at kalabaw. Kasi kung hindi yan nilagyan, walang mabubuhay mga ka-farmers. Yung talbos niyan, pag kinagat yan ng kambing, pag inangat, tanggal yan hanggang doon sa may ubod. Kaya masisira. Simula na naglagay tayo ng dumi ng kalabaw, hinahaluan ng tubig. Ayun, kita nyo naman, buhay lahat mga ka-farmers. Ngayon, mapo-focus na tayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin titigilan to. Lalagyan ng bakod, lalagyan ng kamalig, magandang rest house. Ngayon, nagpalinis tayo, 10 tao, 250 bawat isa. Kalahating araw, libre snack at saka pausok, UC. Yun lang yun, 250. Kumbaga 500 yung araw yung bayaran dito sa mga naglilinis. Pagkatapos linisin, pag umaraw, i-sprayhan ko to ng herbicide para matanggal yung kugon. Ang hirap kalaban yung kugon mga ka-farmers. Sa inyo mga ka-farmers, magkano ba yung arawan? Magkano yung bayaran? Pa-comment nga at palagay kung saan lugar sa inyo para malaman natin at mai-compare natin kung magkano yung sahuran ng mga tao na naglilinis sa farm. Dito sa amin mga ka-farmers, ang puso ng ganitong saging hindi kinakain. Tinatapon lang yan. Ang kinakain lang na puso dito yung puso ng saba. Ayun. Maluwag na yung nalinisan. Kunti na lang. Yung paikot na yan na mayroong maliliit na nyog hanggang doon sa may ano na yan, kawayan,
sa likod ng kawayan na yan, yun na lang. Dito lang medyo matagal kasi matigas yung kugon. Pero ditong libre snack mga kaparmers. Maganda daw ito sa mga mayroong heart problem. Iwan ko kung totoo, search nyo na lang. Yung ang aking narinig sa una, pag mayroon ka daw heart problem, nababalot ng taba, maganda daw ito. Kaya sa una mga kaparmers, meron akong video ng saging na binili ko lang yung 5 buwig ng 370. Maraming nagbabati ko sa akin bakit daw napakamura ng bili. Dito kasi sa probinsya mga kaparmers, swerte na kung merong tag-10 ang bawat piling or bawat sipi. Kasi kita nyo naman mga kaparmers, libre lang dito. Meron pa nga nag-comment doon sa Boracay, 80 pesos ang isang piraso. Sarap mga kaparmers, oh. So ayun mga kaparmers, natapos rin. Oh, yung kukunin na lang yung mga natumba na puno. Baka bukas. Saktong-sakto pagkatapos, umulan. Para sa ating mga kaparmers na nagbabalak pumasok sa farming business, sinasabi ko sa inyo, hindi madali. Sa umpisa mahirap. Pero hindi ito aabot ng 3 months to 5 months. Magiging madali na lang ito. Sa una lang yan mahirap. Ito yung aking palagi sinasabi. Dito sa Pilipinas, mahirap. Hindi bang ganun kalaki yung ating kinikita? At least hindi naman ganun kalaki yung ating stress. Na-enjoy natin at nagagawa natin yung ating mga pinagpaplanuhan. Para lang ito sa may mga pangarap. Okay? Kaya kung wala kang pangarap, nauwi ka sa Pilipinas, mas mainam, diyan ka na lang sa abroad at magtrabaho. Pero kung mayroon kang pangarap, matatag ang iyong loob, matapang ka, pwede kang sumabak. Uwi muna kami. Psst. Huwag mong titirahin yung aking tanim na nyog, ha? Baka pagtalikod namin, hirahin mo yung mga talbos. Ito lang yung katapat. Kung gusto nyo ayaw kainin yung mga tanim na gulay or yung mga saging or yung mga nyog, haluan nyo ng tubig, ilagay sa dahon, siguradong hindi kakainin yan. Ayan mga kaparmers, pag nagtag-ulan, ayan yung itlog ng palaka. Palakang green yan. Galing nga ng palaka, mautak. Dahil pag nag-hatch, punta yan sa tubig. Merong tubig dito. Diyan lalangoy yung mga tadpole. Meron ng mga tadpole mga kaparmers, oh, mga nauna. Hindi sila naniniwala na yung tadpole, pag walang paa na tumubo, magiging isda yan. Pag may paa, yun ang magiging palaka. Pero meron ng mga nagsasabi, yun din ang naobserbahan nila. Kasi ang pinaglalaban ng ating ibang mga kaparmers, pag sinearch natin sa Google, wala daw makita. Hindi naman lahat kayang ipaliwanag ng science. Maraming mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng science. Sa mga nagtatanong mga kaparmers, kung ano yung papakain sa mga tadpole, yung maliliit na palaka, ito yung tinatawag na posgo sa amin. Ito yung anay na sa taas nakatira. Meron kasing anay na sa lupa nakatira. Tingnan nyo mga kaparmers. Merong maliliit na anay na pwedeng ibigay sa inyong mga alaga. Ayan mga kaparmers. Kita nyo na ba yan? Yung mga puti pa. Ayan mga kaparmers, pwede yan sa mga maliliit na palaka. Sa mga probinsya,
Libre lang natin makukuha ito. Dito nga sa aking lupa, marami. Marami yan mga kaparmers. Kahit ipakain mo yan ng ilang araw, pwede. Bawat pagpapakain mo, hihiwain mo lang tapos uhulog mo sa tubig or doon sa kanilang kulungan. Yan. Ganyan lang, diskarte. Dami yan. Kahit sa ating mga native na manok, pwede rin yan pang snack nila.